Bilang isang estudyante na napakaraming pangarap, isa sa mga hadlang sa pangarap ay ang kakulangang pinansyal. Na masasabing kahit gaano pa katayog ang pangarap, ngunit kung walang kakayahang pinansyal sa pag-aaral, ay mawawalang silbi lamang ito. Isang kwentong magpapakita ng kahalagahan ng pagpupursigi at pagpapatuloy patungo sa pangarap. Sa matutunghayan nating kwento ay makikita natin ang buhay ng isang negosyante ilang beses lang natumba ngunit patuloy pa rin lumaban. Halina't kilalanin natin siya. Sa kasagsagan ng kalsada ito sa palengke ng San Pablo City ay matutunghayan natin ang isang kahangahangang kwento ng isang simpleng kainan, ang Nardo's Place Sizzling Republic. Good quality and affordable. Isa lamang yan sa pinakamagandang layunin ng isang sikat o kilalang kainan dito sa San Pablo. I'm Nonard Domingo. I'm 51 years old and I'm the sole owner of Nardo's Place and Nardo's Group of Company. Taong 2016 ng Hulyo ay itinayo ni Nardo ang kainan sa San Pablo City nang siya ay 43 years old. Bukod dito ay meron pa siyang ibang pagmamayari ng mga businesses tulad ng farm sa Atisan, San Pablo City at Nardo's Trading na mini grocery store. Sikat ang Nardo's Place Sizzling Republic dahil sa kanilang mga original na Filipino dishes na affordable ng masa. Lalo na't ayun ang kanilang unang layunin na makapagbigay ng sarap na pagkain, good quality service at higit sa lahat ang affordable prices na kaya nila. Layunin talaga ng Nardo's Place is to give people affordable, healthy, and good food. Po ang aming goal sa buhay na mabigyan ng masarap, masustansya para maging malusog ang Pilipino sa murang halaga. Bukod sa masasarap at affordable na pagkain, ay nagkakaroon din ng mga band performance sa kainan na ito tuwing weekends dahil na rin ito sa pagmamahal sa musika ng may-ari nito na nooy naging parte ng mga banda. Since I was in band and I love music, my passion is music. Sa kanyang naging pagpupursigi at ngayon sa kanyang matayog na tagumpay, ay isa na siya ngayong engineer at nagmamay-ari ng ilang negosyo dito sa Pilipinas. Isa na rin siya ngayong Australian citizen ng 12 years at may sarili na ring pamilya. Isa sa kanyang mga pangarap noon ay ang makatulong sa kanyang kapwa na ngayon ay kanya nang nagagawa, lalo na sa mga nanidilbihan at nagtatrabaho sa kanyang mga negosyo. Boss Leonard niya po, nagpapasalamat din po kami sa pagtanggap niya po sa amin kahit kami estudyante pa lamang. Una talagang tinamaan ng pandemic ay ang mga resto, ang mga kainan. And then, wala kaming choice kundi isara ang resto dahil ayan ang ipinatupad. Piniling niya kami na lahat ng staff karoon ng weekly na support in cash, in kind. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan o pagdiriwang ng Pasko, ay dumadalaw siya sa mga bahay ampunan upang mamigay ng regalo. Ngunit bago pa man niya makamit ang tagumpay na ito, ay gaya nating lahat ay marami ang kanyang mga naging pagsubok sa buhay. Nang mamatay ang father ko, bago ang buhay namin. Hindi lang sa pinansyal, sa lahat. Nag-iisang anak si Nonar ng kanyang ama na guro at ng kanyang ina naman ay namamasukan bilang katulong. Mayroon lamang siya mga kapatid sa ina at ama. Nakatira kami ng mother ko sa kulungan ng baboy. Naghuhugas ako ng mga jeep para lang may pambaon. Nag-Saudi ako, nag-abroad ako when I was only 18. Minsan na siyang nangarap bilang maging piloto, ngunit hindi siya pinalad dahil sa kakulangan sa buhay. Nang makatungtong ng edad na 18 si Nonard, ay tumigil siya ng pag-aaral at nagdesisyon na magtrabaho abroad bilang isang electrician upang makaipon at makabalik sa pag-aaral. Nang makabalik na siya ng bansa, ay nag-aral siyang muli ngunit hindi sapat ang kanyang naipon. Nagtrabaho siya bilang gasoline boy, crew sa mga restaurant at bilang family driver. Sa naging paghihirap niyang ito ay nakapagtapos siya ng pag-aaral sa edad na 27 at nakapagtrabaho bilang civil engineer sa Dubai Airport at doon ay nagsimula na ang kanyang mga naging tagumpay. Ang kwentong ito ni Nonard ay ang nagpapatunay na sa ating mga pangarap, matatawag ka lamang na talunan sa oras na ikaw mismo ang sumuko, patuloy lamang sa pag-abot ng pangarap.